Vivo V30. Camera tips and tricks. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, bibigyan ko kayo ng tips and tricks sa camera ng Vivo V30. So iisa-isahin natin yung more, micro movie, video, photo, portrait, and night. So ang start naman is yung photo. Sa camera settings guys, dyan yung makikita sa taas kung paano baguhin yung size niya, yung 1:1, 4:3, 16:9, and then yung full. Kung nakikita nyo guys, nagbabago yung size ng screen niya, yung size ng picture niya. Ang next guys is yung HDR, dyan yung makikita guys, yung grid lines. Kapag kinilik nyo yan, makikita yung magkakaline yung screen niya para alam nyo kung saan nakasenter yung subject ninyo. Andyan din yung watermark pag gusto nyo maglagay guys, i-on nyo lang siya. May signature border, then may custom border. Then andyan din yung shake remover. Andyan din yung motion autofocus. Yung sa autofocus guys, meron dyan naka-auto, then manual. Kiklik nyo lang dun guys kung alin. Doon sa autofocus, magpo-focus kung nasa yung subject, naka-auto naman siya. Sa manual guys, kailangan nyo siyang i-click. Next naman guys, yung stabilization ni Vivo V30. Meron dyan standard and meron din ultra. Favorite ko dito guys yung ultra kasi as in walang-wala na siyang alog-alog pag nagbibideo ka. Then next guys, yung Aura light yan. Napapansin nyo guys, ina-adjust ko siya. Yan, na-adjust siya sa likod, pwedeng light, pwedeng dark. Nababago din yung size ng light niya. Ayan, pinapakita naman dyan sa video guys. Ganun lang siya kadali guys. Next is yung resolution. Dyan yung mababago yung resolution ng video ninyo kung 720p, 1080p, and yung 4K. Dyan din yung 30 fps or 60 fps. Then, ang next naman guys is yung micro movie ni Vivo V30. Isa to sa mga favorite ko kay Vivo V30 kasi hindi mo na kailangan mag-download ng mga third party application para magkamera ng filter yung videos nyo. So, ganyan lang, pipili lang kayo ng mga filter na gusto niyo. Then, once i-take kayo ng video is yun ang lalabas kung ano yung filter na nakuha ninyo o yung napili ninyo. Then, kapag naman guys, na-click mo yung more kay Vivo V30, yan. Click mo yan, nandyan yung high resolution, yung panorama, documents. Yan, sa documents guys, gagamitin nyo to kapag magpipicture kayo. Syempre, ng documents, mga papeles, or mga picture, nag-o-auto-cut siya. Yan, dyan din sa more, dyan yung makikita yung time-lapse, slow-mo. Papakita ko guys yung slow-mo. Saka yung slow-mo nito guys, hindi siya malabo. Diba sa ibang slow-mo, kapag ginamit mo yung slow-mo feature niya, malabo na yung video. Dito guys, malinaw pa din. Papakita ko sa inyo guys. Kung ano yung quality ng video niya, ganun pa rin siya. Nag-slow-mo lang talaga. Then, isa pa guys sa mga paborito ko dito sa features ni Vivo V30 is yung dual view video niya. Yan. Ginagamit to kadalasan ng mga vlogger, then pwede nyo siya mabago yung shape. May circle, may heart, then yung square yung kalimitan ginagamit na mga vlogger. Yan. Nababago naman siya. And ang maganda dito guys, pwede mo rin siya lagyan ng filter kung hindi kayo ganun ka-confident sa itsura ninyo. Pwede nyo siyang lagyan ng filter, yung magiging smooth ang skin, wala yung mga pimples guys, ganun. Lalaki ang eyes ng konti, liliit ang nose ng konti. Makikita nyo siya dyan guys sa dual view video niya. Next naman guys is yung night mode. Then sa night mode features naman ni Vivo V30, may Astro. Then yung favorite ko yung Super Moon. Yan. Ginagamit as in, ganda ng shot niyan pag ginamit nyo siya sa Super Moon. Kahit naka 10 times, zoom pa siya. Then next ko naman guys na ituturo sa inyo is yung portrait mode ni Vivo V30. Yan guys, makikita nyo naman dun sa right side yung mga
other features ni portrait mode. Nandyan yung bokeh effect. Yung bokeh effect guys, yan yung once may pinipicture ang kayong subject is nabablur yung likod. Pwede nyo din siyang lagyan ng filter, ng beauty effect. Yan. Andyan yung filter guys. Kung papansin nyo dun sa screen ng Vivo V30 ko is nagkakameron siya ng filter. So, depende sa mapipili nyo. Then, isa sa mga highlight ng video features nito ni Vivo V30 is yung teleprompter niya. Once nagbi-video kayo ng selfie, yan, kung mapapansin nyo guys, may teleprompter siya para to dun sa mga nakakalimot kapag may minememorize or halimbawa may content kayo na sobrang haba na kailangan mabasa nyo guys. Yun, makikita nyo naman guys, may edit yung nasa taas kung ano yung gusto nyo ilagay dun. Then, nasa-zoom siya guys yung mga words. Then, nababago din yung speed kung gusto nabibilisan ba kayo or nababagalan. So, yun lang guys. Thank you for watching.